Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos. Na ngayon ay muli po naming ipinapaabot sa inyo ang aming mainit na pagbati. Noong pong hindi pa namin nakikilala ang tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol, gayunmang ang nababasa po namin sa Lumang Tipan, sa mga awit 78:2 at sa Ezekiel 20:49 na ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga. Bakit napakahirap po sa amin na tanggapin yan, gayunmang lumalabas sa aming bibig? At nababasa rin po namin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34 na siya ay hindi nagsalita ng hindi sa talinhaga, kung bakit napakahirap din po sa amin natanggapin yan, gayunmang lumalabas sa aming bibig. Subalit nang kami po ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos, nakilala namin ang tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol. Doon pa lamang po naging maluwag sa aming dibdib na tanggapin yan, sapagkat nung una pala, nasa inakala namin, dahil bakit ibinigay pa ng Diyos ang isip ng tao kung hindi uunawain ang kanyang mga salita? At paano mo matutupad ang kanyang mga salita kung hindi mo ito uunawain? Nasa akala po namin noon, yon ay isang bagay na nakapagbibigay ligaya sa Diyos. Pero nang makilala po namin ang tunay na Jesucristo, ay doon po namin napag-unawa na yun pala ay isang pagmamataas sa harapan ng Panginoon, na ngayon ay amin pong maluwag na tinatanggap na ang kanyang mga salita ay mga talinhaga. Ito pala ang nakapagbibigay lugod sa Panginoon, sapagkat sa pamagitan nito kami ay lubusang magdedepende sa Kanya. Pero gayon pa man, hindi po ibig sabihin na po pwede naming sabihin na ang lahat ng kanyang mga salita ay mga talinhaga, dahil mayroon pong mababasa sa banal na aklat na ito ay ang mga kapahayagan na ng Diyos sa kanyang mga salita, dahil ang Diyos ay ipinapahayag ang katotohanan sa kanyang mga salita sa pamamagitan pa rin ng kanyang mga salita. At ito po ay sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Kung kaya ito ang isang halimbawa na ibinibigay ng Diyos sa Bible reading o ang tunay na pagbasa sa kanyang mga salita, na kailangan pala ang gabay ng banal na Espiritu. Nasa nakita ni Apostol Juan sa Apokalipsis 5 mula 1 hanggang 5. Ang aklat ay selyado. Walang sinuman sa ibabaw ng lupa o sa ilalim man ng lupa o sa ibabaw man ng langit na taong pupwedeng makapagbukas sa selyadong aklat. Ganyan po natin nakikita ngayon na itong banal na aklat ng mga salita ng Diyos, walang sinumang taong pupwedeng makapagbigay liwanag dito kung hindi lamang ang Panginoong Jesucristo na siyang kanyang ginagawa sa Marcos 4:34. At ngayon, ito po ang ating tatalakayin, ang bautismo ni Juan, na binabasa ng maraming tao, na ito ay napakahalaga at ito ay patungo sa kaligtasan. Kung kaya ang nakikita po natin ngayon, halos lahat ng sekta sa Kristyanismo ay tinutupad ang bautismo ni Juan, na sa kanilang maliwanag na nakita o nabasa, si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Kung kaya nakikita po natin sa mga sekta ang pagtupad sa bautismo sa tubig, kaya lamang mayroon po silang kani-kaniyang pamamaraan para sa pagbabautismo sa tubig. Mayroon pong ang ginagawa ay habang sanggol pa lamang ay binabautismuhan na. Ito ay sa pamagitan ng pagbuhos ng tubig sa bumbunan ng sanggol. Ito ang pamamaraan ng kanilang pagbabautismo.
dahil mahalaga ang bautismo. At ang iba naman, nakikita po natin na binibinyagan sila pero hindi na sila sanggol. Binubuhusan din ng tubig ang kanilang ulo, ngunit malalaki na po sila. Dahil nga po mahalaga sa kanila ang bautismo sa tubig. At ang nakikita naman natin sa iba, hindi ganyan. Ginaganap ito sa maraming tubig. Halimbawa, sa ilog, sa swimming pool, na kung saan ay kanilang pinapalubog sa tubig ang kanilang binabautismuhan. Ito po ang iba't ibang pamamaraan ng bautismong nakikita nating ginaganap ng maraming tao. Dahil nga po sa nababasang napakahalaga ng bautismo sa tubig ni Juan, dahil ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. At kung gaano po kahalaga ang bautismo sa tubig ni Juan, kung kaya tayo pong lahat ay nalalaman nating maging ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta kay Juan Bautista upang siya ay mabautismuhan sa tubig. Kung sa maraming tao ay maliwanag na sa kanila itong bautismo sa tubig ni Juan, pero dito po sa ating programa, dahil ito ang tinatawag nating Bible reading o ang tamang pagbasa sa mga salita ng Diyos, ay nagdidepende pa rin po tayo sa Diyos kung paano itong bautismo sa tubig ni Juan na tinatanggap naman nating mahalaga dahil ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. Tanong, kung sakaling hindi paniwalaan o hindi sundin ang bautismo ni Juan sa tubig, ano po ang aasahan natin? Siguro, mas mabuti po kung kay Juan Bautista natin mismo maririnig kung ano ang mangyayari kapag hindi tinanggap ang kanyang bautismo sa tubig. Gusto po bang basahin ko sa inyo para makita natin itong mga pariseong hindi naniniwala sa kanyang bautismo, kung ano ang naghihintay sa kanila, na siya ring naghihintay sa sinumang taong hindi tatanggap sa bautismo sa tubig ni Juan. Narito po ang Mateo 3 mula 4 hanggang 10. Quote, si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang. At ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Nang magkagayoy, nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Udea at ng buong lupain sa palibot-libot ng Jordan. At sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan, na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduseo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit sa darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi, at huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpapalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Ito po ang narinig natin mismo kay Juan Bautista, na isa palang malaking kapahamakan ang naghihintay kapag hindi dumaan sa kanyang bautismo sa tubig, na inihalintulad pa ang tao sa isang punong kahoy na papalakulin at ito ay ihahagis sa apoy. Ganyan po ang kapahamakang mangyayari sa sinumang taong hindi paniniwalaan o gaganapin
ang bautismo sa tubig ni Juan Bautista. At dahil dito po sa ating programa, maging ang pagbasa sa mga salita ng Diyos ay nagdedepende pa rin tayo sa Diyos. At ang papel po natin dito ay parang nagtatanong lang at tayo po ay naghihintay sa Kanya kung papanong sa pamagitan pa rin ng Kanyang mga salita ay may pahayag ang katotohanan. Halimbawa, ito pong bautismo sa tubig ni Juan na napakahalaga pala dahil ang sinumang hindi tatanggap sa bautismong ito ay mapapahamak. Ano nga ba talaga itong bautismo ni Juan sa tubig? Na kung bakit sa mga tao ay napakaliwanag na, kung kaya ayon po sa ating nabanggit ay ginaganap na ito sa iba't ibang pamamaraan ng pagbabautismo sa tubig. Pero dito po sa ating programa, tayo po ay nagtatanong lamang sa Diyos at naghihintay sa Kanya kung ano nga ba itong bautismo ni Juan. Pero meron pong binanggit dito si Juan Bautista mismo kung anong klaseng bautismo itong kanyang ginaganap na ayon po sa Mateo 3, unang bahagi ng versikulo 11 ay ganito ang kanyang pagsasalarawan. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Sa makatwid, ito po palang bautismo ni Juan ay bautismo sa tubig sa pagsisisi. Ano po ba ang maliwanag sa unawa ng tao sa pagsisisi? Ito po ay ang pagsisisi sa kasalanan. Ano naman po kaya ang ipapahayag ng Diyos sa pagsisisi? Ito po ang programang sinasabi nating Bible reading. Hindi po ba nagtatanong lamang tayo sa Diyos at tayo naman ay lang maghintay sa Kanyang ipapahayag? Tignan po muna natin itong pagbibinyag ni Juan na siya ay nagbabautismo sa tubig. Si Juan ay nagbabautismo sa ilog ng Jordan. Maliban pa po dyan ay mayroon pa siyang lugar na pinagbabautismuhan. Babasahin ko po sa inyo kung saan yon. Ito ay nasa 1:3:23, quote, at bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Kung ang tubig ay maliwanag na sa mga tao, sa Diyos po kaya, ano kaya ang ating hihintayin sa Kanya? Pero dahil atin pong pinapaniwalaan na ang Panginoong Jesucristo ay nagsasalita ng talinhaga, ano po kaya ang klaseng tubig ang hihintayin nating ipapahayag ng ating Panginoong Jesucristo na siyang tubig tungkol sa bautismo ni Juan? Siguro po, sa ibang mga nakikinig sa atin sa oras na ito ay magsasabing, talinhaga pa ba yan? Napakaliwanag ng itong si Juan ay nagbabautismo sa mga ilog ng Jordan at Enon. Paano pa yan magiging talinhaga? Paano nga po kaya ipapahayag ng Diyos na siya ay nagsasalita ng talinhaga? Meron po tayong babasahin sa Lumang Tipan. Ito po ay isang hula tungkol kay Juan Bautista, na dito sa ating babasahin ay isa sa larawan ng Diyos kung ano ang kanyang inaasahan na gagawin ni Juan Bautista. Babasahin ko po ito sa Isaias 40 mula 3 hanggang 4. Quote, at ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas, at bawat bundok at burol ay mabababa, at ang mga baku-bako ay matutuwid,
at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. Unquote. Dito po sa narinig nating pagsasalarawan ng Diyos sa gagawin ni Juan Bautista, siya pala ay mag-aayos ng daan. At nang basahin naman natin sa aklat ni Apostol Juan kung ano ang ginawa ni Juan Bautista sa kanyang pagdating, siya ay nagbabautismo sa tubig sa pagsisisi. Hindi po ba dito pa lamang ay pinapatunayan na ng Diyos na siya ay nagsasalita ng talinhaga dahil sa maliwanag na unawa ng tao ay parang hindi man tinupad ni Juan ang iniutos ng Diyos sa kanya. At sa maliwanag din na unawa ng tao na parabang hindi man nagsabi ng totoo ang Diyos kung ano talaga ang gagawin ni Juan sa kanyang pagdating. Ito po ang patunay ng Diyos na siya nga pala ay nagsasalita ng talinhaga. Kaya ano nga kaya ang pagbibinyag ni Juan sa tubig na ayon sa kanya, ito ay bautismo sa tubig sa pagsisisi na mayroong malaking kaugnayan dito sa hula ng Diyos na siya ay mag-aayos ng daan. Ang hukay ay tatabunan, ang burol ay tatapyasin, at ang mga liku-likong daan ay itutuwid. Pero sa pagdating ni Juan, ay nasihan ang Diyos sa kanya dahil kanyang tinupad ang inihula sa kanya na siya ay mag-aayos ng daan. Patunay, maging ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta kay Juan upang magpabautismo sa tubig. Pero kung ang hula ng Diyos, si Juan ay magsasaayos ng daan at ito ay tinupad ni Juan, bakit naman sa kanyang pagdating, siya ay nagbabautismo sa tubig? Po ang nakikita natin ngayon, katulad po ng nakita ni Apostol Juan mismo, ang selyadong aklat. Hindi po ba katotohanan ang nakita ni Apostol Juan sa Apokalipsis 5:1 hanggang 5 na walang sinumang tao sa ibabaw ng lupa o sa ilalim man ng lupa o sa ibabaw man ng langit na po pwedeng makapagbukas sa selyadong aklat dahil sino pong tao ang po pwedeng makapagbigay liwanag dito sa ating tinatalakay na ang utos ng Diyos kay Juan Bautista. Siya ay mag-aayos ng daan. Pero sa pagdating ni Juan Bautista, siya ay nagbabautismo sa tubig. Ang Diyos ay nasiyahan sa makatwid. Tinupad ni Juan ang utos sa kanya na siya ay mag-aayos ng daan. Mayroon po bang tao o sino mang tao na po pwedeng makapagbigay liwanag dito? Na sa pamagitan lamang sa paglubog sa literal na tubig ay may sasaayos na ang daan? Na ayon sa sinabi ng Diyos, ang hukay ay matatabunan, ang burol ay matatapyas, at ang mga liku-liko ay matutuwid. Kaya kung ito pong nakikita natin ngayon ay selyadong aklat, katulad ng nakita ni Apostol Juan, kung kaya siya po ay lubos na nasiyahan nang marinig niyang mayroon pong makapagbubukas sa selyadong aklat, ito ay ang nanggaling sa lahi ni Juda na ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Jesucristo na siya rin pong hihintayin nating magbubukas sa selyadong aklat upang mahayag ang katotohanan sa kanyang mga salita. Sa maliwanag na unawa ng tao sa tubig, pwede bang may saayos ang daan sa pamagitan ng pagpapalubog sa tubig? Pwede po ba yun? Ngunit sa Diyos, katotohanan na sa pamagitan ng tubig ay may sasaayos ang daan.
Kung ganon, napakalayo po talaga ng unawa sa tao sa kapahayagan ng Diyos sa katotohanan sa kanyang mga salita. Papaano naman po kaya may papahayag ng Diyos ang isang malaking katanungan na sa pamagitan ng tubig ay may sasaayos ang daan? Anong klaseng pag-aayos? Ang hukay ay matatabunan, ang burol ay matatapyas, at ang liku-liko ay matutuwid. Pero dahil atin pong maliwanag na nababasa ang uling bahagi ng 1:1, and the Word was God, ang salita ay Diyos. At tungkol sa Panginoong Jesucristo na maliwanag na pagsasalarawan sa Kanya sa Apokalipsis 19:13, na siya na ang pangalan niya ay ang salita ng Diyos. Sa makatwid ay may papahayag pala ng Diyos ang katotohanan sa kanyang mga salita sa pamamagitan pa rin ng kanyang mga salita. Ngunit hindi po pwedeng manggagaling sa tao yan. Kung ang Diyos ay may papahayag niya ang katotohanan sa kanyang mga salita sa pamamagitan pa rin ng kanyang mga salita, marahil kayo po ay magtataka kung bakit itong mga salita ng Diyos ay halos memoryado ng mga tao. Madalas basahin ito ng mga tao. Bakit hindi nahayag sa kanila ang katotohanan tungkol sa ipapahayag ng Diyos sa atin sa sandaling ito, na siya pala ay magpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Kung ang tubig ay napakahalaga sapagkat ito ang mag-aayos ng daan, ito pong ipapahayag ng Diyos tungkol sa tubig ay maliwanag na nababasa ng mga tao. Pero bakit hindi nahayag sa kanila ang katotohanan? Ito po ang sinasabi nating maging sa pagbasa sa mga salita ng Diyos ay kinakailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu, dahil wala pong pupwedeng manggaling sa mga tao tungkol dito sa kanyang kapahayagan. At alam po ba ninyo, itong tungkol sa tubig, kung kanino niya ito ipinahayag? Kay Apostol Pablo, na personal na nakakilala kay Jesucristo. Kung kaya ang sinabi ni Pablo sa Galatia 1:11 hanggang 12, na lahat ng kanyang karunungan ay hindi nanggaling sa kaninumang tao, kundi itinuro sa kanya ni Jesucristo. At ito po ang itinuro sa kanya bilang kapahayagan ni Jesucristo sa tubig, na siyang mag-aayos ng daan. At marahil kayo rin po ay mamamangha dahil nabasa ninyo rin ito. Efeso 5:26, quote, upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, unquote. Sa makatwid, dahil ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga, ang sumisimbolo pala sa tubig ay ang kanyang salita. Sa makatwid, yun palang sinasabi ng Diyos na tubig na mag-aayos ng daan, na ang hukay ay matatabunan, at ang burol ay matatapyas o mapapantay, at ang liku-liko ay itutuwid. Ito pala ay ang kanyang salita, na siyang mag-aayos ng daan. Kung ang tubig ay sinimboluhan ng salita ng Diyos, at ang sinabi ni Juan Bautista na ating pong binasa kanina bilang pagsasalarawan sa kanyang pagbabautismo, na tinawag niyang bautismo sa tubig sa pagsisisi, sa makatwid, ano po ang nakita ng Diyos sa mga tao sa kanyang mga salita, kung bakit kinakailangan silang magsisi? Ano ang kanilang dapat pagsisihan? Pero kung ang nakita ng mga tao, o ang maliwanag na nakita ng mga tao
sa pagsisisi, ito ay ang pagsisisi sa kasalanan. Pero dito, kasalanang kagaya ng pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya, at iba't ibang masasamang nalalaman ng mga tao na dapat pagsisihan. Pero dito, parang kakaiba ang inaasahan ng Diyos. Dahil ang nakita ng Diyos na ginawa ng mga tao sa kanyang mga salita ay kailangan nilang pagsisihan. Dahil ang nakita ng Diyos sa mga tao na hindi man pala nila tinatanggap ang kanyang mga salita, kung kaya kailangan nilang pagsisihan. Kung ganoon ay napakaliwanag nitong bautismo ni Juan na ipinapalubog sa tubig ang binabautismuhan para makapagsisi na sa ipinahayag ng Diyos ay kailangan palang tanggapin ng mga tao ang mga salita ng Diyos upang sila ay makapagsisi. Kaya kung ang bautismo ni Juan ay ipinapalubog sa tubig, ang kanyang binabautismuhan, kung ang tubig ay sumisimbolo sa salita, ang pagpapalubog sa tubig ay ang pagpapasailalim sa lahat ng salita ng Diyos upang ang Diyos ay libreng magpahayag. At doon pa lamang makapagsisi ang tao. Dahil po sa pamagitan lamang sa pagtanggap sa kabuuan sa mga salita ng Diyos, ay doon lamang may papahayag ng Diyos ang kanyang tunay na inaasahan sa tao para mailigtas ang tao. At doon din makikita ng tao kung ano ang inaasahan ng Diyos sa kanya, kung kaya doon din siya makakapagsisi. Bakit po kaya ang sinabi ng Diyos? Ang mga tao ay hindi man tinatanggap ang kanyang mga salita. Samantalang sa nakikita po natin, araw at gabi ay ipinangangaral sa mga tao ang kanyang mga salita. At nililibot ng mga tao ang buong mundo para ipangaral ang kanyang mga salita. Bakit ngayon? Ang nakikita ng Diyos sa sinabi niyang hindi man tinatanggap ng mga tao ang kanyang mga salita, dapat nilang pagsisihan ito. Huwag po nating kalilimutan itong binyag ni Juan Bautista, ang pagpapalubog sa tubig na siyang pagpapasailalim sa lahat ng mga salita ng Diyos. Kung ganun, dapat palang tanggapin ang lahat ng mga salita ng Diyos mula sa unang bersikulo o unang talata ng Henesis, bersikulo 1 hanggang sa huling bersikulo o huling talata ng Apokalipsis. At kayo po ang siyang magiging saksi. Kung talagang ito pong babasahin nating mga salita ng Diyos ay narinig ninyong ipinangaral sa inyo. Pakinggan po ninyo at aking babasahin. Dahil dito, ang mismong Diyos ay isinasalarawan niya ang kanyang mga salita. Mga awit 78:2, quote, Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una. Unquote. At ang bagay na ito ay siya ring sinabi ni Ezekiel na isang pinili ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo dito sa Ezekiel 20:49. Quote, Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, sinasabi nila sa akin, hindi baga siya'y mapagsalita ng mga talinghaga? Unquote. Dito po sa Lumang Tipan ay sinabi na ng Diyos kung paano siya magsalita. Ayon sa kanya, siya ay magsasalita ng malalabong salita o siya ay magsasalita ng talinghaga. At ang katotohanan pong ito ay idiniin ng Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan. Sa Marcos 4:34, quote, Hindi siya nagsalita ng hindi sa talinhaga, datapwat kapag kasama niya ang kanyang mga alagad,
ipinapaliwanag niya ito isa-isa sa kanila. Unquote. Uulitin po natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi pala siya nagsalita ng hindi sa talinhaga. Mayroon po bang karapatan ang tao ngayon para sabihing mayroon lamang kaukulang porsyento ang pagsasalita niya ng talinghaga? Kayo pong minamahal naming nakikinig sa sandaling ito, mayroon po bang karapatan ang tao na baliin itong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay hindi nagsalita ng hindi sa talinhaga? Kung ganon, mga talinghaga pala ang kanyang mga salita. Pero kung mga talinghaga ang kanyang mga salita, ito ba ay ipinapaliwanag sa lahat ng tao? Kanino ba niya ito ipinapaliwanag? At kailan niya ito ipinapaliwanag? Sa narinig po natin ay sa kanyang mga alagad lamang niya ito ipinapaliwanag. At kapag sila na lamang, ay doon po niya ito ipinapaliwanag sa kanila. Buksan po ninyo ang inyong banal na aklat at kayo mismo ang siyang magbabasa tungkol dito sa Marcos 4:34 kung paanong ipinahayag ng Panginoong Jesucristo bagamat siya ay nagsasalita ng talinghaga, pero sa kanyang mga alagad lamang niya ito ipinapaliwanag. At alam po ba ninyo na kung sa lumang tipan ay isinalarawan ng Diyos na siya ay nagsasalita ng talinhaga at ito ay idiniin ng kanyang piniling si Ezekiel, dito po sa bagong tipan na isinalarawan din ng Panginoong Jesucristo na siya ay nagsasalita ng talinghaga at ang mapait na katotohanan ito ay idiniin naman ng kanyang piniling si Apostol Juan. Ito po ay makikita sa Apokalipsis 5 mula 1 hanggang 5. Nang si Apostol Juan ay makita niya ang selyadong aklat at nalalaman niyang walang sinumang tao sa ibabaw ng lupa o sa ilalim man ng lupa o sa ibabaw man ng langit na po pwedeng makapagbukas sa selyadong aklat. Kung kaya siya po ay nalungkot at umiyak ng mainam. At doon niya narinig na mayroon naman palang makapagbubukas sa selyadong aklat. Walang iba kung hindi ang nanggaling sa lahi ni Uda na ang tinutukoy ay ang Panginoong Jesucristo. At ito nga ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. Sino po kayang tao ang tatanggap na selyado itong banal na aklat, samantalang binubuksan ito at binabasa at ipinapatupad na sa mga tao? Halimbawa, sa pagkabasa sa kautusan ng Diyos, huwag kang magnakaw. Ito po ba ay selyado pa? Talinghaga pa po ba ito? O maliwanag na sa mga tao kung kaya ito ay tinutupad na at ipinapatupad pa? Pero paano po ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang isang demonstrasyon para idiin niyang ang kautusang huwag kang magnakaw ay talinghagang salita o nasa selyadong aklat? Tayo po mismo ang makaalala habang ang Panginoong Jesucristo ay nakapako sa ibabaw ng krus na kung saan ay meron po siyang katabing dalawang magnanakaw. Ito po ang pagnanakaw na maliwanag sa unawa ng tao na kanilang tinutupad na nabasa ng mga mangangaral noon. Lalabag sa kautusang ito ay parurusahan. Ganyan po nila hinuli itong dalawang magnanakaw sa nakita nilang nilalabag ang kautusang huwag kang magnakaw na siyang maliwanag sa unawa ng mga mangangaral noon. Pero napansin po ba ninyo kung bakit ang Panginoong Jesucristo wala man tayong narinig na masasakit na salita na ibinato dito sa dalawang magnanakaw na katabi niya? At bakit naman, gayon mang nung una ay pareho na siyang tinutuya nitong dalawang magnanakaw? At bakit naman,
ang mga mangaral noon na binabasa ang mga salita ng Diyos at tinupad ang kautosang huwag kang magnakaw na nakikita naman ng mga tao na hindi nga sila nagnanakaw. Sa kanila, ibinunton ng Panginoong Hesukristo ang kanyang matinding galit. Kayo po ang siyang makapagpapatunay nito kung inyong babasahin sa inyong banal na aklat ang Mateo Kapitulo 23. At siguro po kayo ay mamamangha kung bakit sa kapitulong yun ay dito ibinase ng Panginoong Hesukristo. Ang nakita niyang naging magnanakaw ay ang mga mangangaral noon na ipinapatupad naman ang mga salita ng Diyos. Ganito ang kanyang sinabi sa Mateo 23 mula 8 hanggang 9. Pakinggan po ninyo kung ano ang kanilang ninakaw. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Sa narinig po nating sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, alam po nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng rabi. Guro, tagapagturo, ministro, pastor, o namumuno. At nang dahil sa kanilang pamumuno, bakit sila nagpatawag ng Ama? At ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kayo ay magkakapatid lamang. O mayroon po bang sinumang tao na po pwedeng tingnan na mas higit sa ibang tao? Na ang tinutukoy po natin ay ang tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita. Mayroon po bang sinumang tao na po pwedeng sabihing mas higit? Kung ganon, kanino po nararapat ang mga titulong ito na naririnig nating itinatawag sa mga tao? Gayong ang katotohanang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kayo ay magkakapatid lamang. Kung ganon, ito po pala ay mga titulong hindi nararapat sa tao. Ito ay mga titulong para lamang sa Diyos. Bakit naririnig po natin ngayon na itinatawag ito sa mga tao? Kung ito pong binasa natin ay para sa mga taong tiningnan nila ang kanilang sarili na mas higit kaysa sa ibang tao, gayon mang ang katotohanan ay ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo ay magkakapatid lamang. Paano naman po yung mga taong tinanggap nila at tiningnan silang mas higit? Gayong pantay-pantay lamang pala dapat. Ano kaya ang inaasahan nating sasabihin ng Diyos? Uulitin ko po, ang tinutukoy po natin dito ay ang tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita, sapagkat ang pinag-uusapan po natin ay ang kaligtasan. Ganito ang sasabihin pala ng Diyos tungkol sa mga taong tinitingnan nila ang ibang tao na mas higit. Babasahin ko po sa inyo sa English ng James 2 verse 9. Quote, "But if you have respect to persons, ye commit sin and are convinced of the law as transgressors." Subukan po nating tagalugin yung ating binasa. Uulitin ko po. Ito po ay tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kung kayo ay magbibigay respeto sa mga tao, kayo ay nagkakasala at kayo ay itinuturing na swail. Kung ito pong ipinahayag ng Diyos na isa sa 10 utos ay talinghagang salita niya, sa makatwid yung pong nalalabing 9 na utos ay mga talinghaga rin. Kaya lang, wala po tayong oras para talakayin ang lahat ng yan. Pero huwag po nating kalilimutan na ang ating tinatalakay ngayon ay ang tungkol sa bautismo ni Juan Bautista na sa kanyang pagdating. At ang mag-aayos sa daan ay ang tubig
na siya palang sumisimbolo sa salita. At unang tinalakay po natin kung ano nga ba ang hukay doon sa daan. Iyon palang salita ng Diyos na hindi tinatanggap ng mga tao. Halimbawa nga po, itong ating tinalakay na huwag kang magnakaw, na sa mga tao ay maliwanag na, kung kaya hindi na nila tinanggap na ito ay talinhagang salita pa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya sa harapan ng Diyos, ito ang nagsilbing hukay sa daan. Subalit sa daang tinutukoy ng Diyos, hindi lamang po pala ito basta mayroong hukay, mayroon pa rin itong burol o umbok na ayon sa Diyos ay dapat itong matapyas upang mapantay. Ang tinutukoy po natin dito ay ang daan ng kaligtasan. At ayon sa nakita ng Diyos ay mayroon itong burol o umbok. Sa makatwid, mayroong idinagdag ang mga tao. Ano po kaya ang idinagdag ng mga tao sa mga salita ng Diyos na iniuugnay para sa kaligtasan? Ewan ko po kung kayo ay magtataka na sa nakikita po natin na ang mga tao ay nagtatayo ng simbahan at katedral na sinasabi nilang tahanan ng Diyos, na ang kanilang pinagbabasihan ay ang itinayong templo ni Solomon para sa Diyos, na kung saan ang Diyos ang siyang nagplano, nagbigay ng sukat at kung anong materyales ang dapat gagamitin. Ito nga ay itinayo ni Solomon at nang ito ay matapos niya, nasiyahan ng Diyos. At ito po ang sinabi ng Diyos kay Solomon sa bahay na kanyang ginawa. Ito po ay nasa Unang Hari 9:3. At sinabi ng Panginoon sa kanya, aking dininig ang iyong panalangin at ang iyong pamanhik na iyong ipinagbadya. Sa harap ko ang aking pinapaging banal, ang bahay na ito na iyong itinayo upang ilagay ang aking pangalan doon magpakailanman. At ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Kung kaya sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga Hudyo noon ay tinutupad ang mga salita ng Diyos na kanilang maliwanag ngang nabasa, kung kaya nadatnan sila ng ating Panginoong Jesucristo na sila ay gumawa ng templo, na sinasabi nilang iyon ay ang tahanan ng Diyos. At napakaliwanag po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay pumasok sa templo, nadatnan niya ang mga nangangalakal. Siya po ay nagalit, itinaboy ang mga nangangalakal. At ganito ang sinabi niya sa kanila, na inaangkin niyang ang templo nga ay ang tahanan ng kanyang ama. 1:2-16. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Hindi po ba maliwanag sa unawa ng tao kung anong templo ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na siyang nakita ng mga Hudyo na ginawa ni Solomon, kung kaya kanilang ginaya? At ngayon, narito sa loob ang Panginoong Jesucristo at sinasabi niyang ang templo nga ang tahanan ng kanyang ama. Huwag nila itong gawing bahay kalakal. Pero napansin po ba ninyo nang magsalitang muli ang Panginoong Jesucristo tungkol sa templo na ganito ang kanyang sinabi, gibayin ninyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay aking itatayo. Tayo pong nagbabasa ng banal na aklat. Ano po ang templong tinutukoy ng Panginoong Jesucristo? Sa mga Hudyong nakarinig, ano ang kanilang maliwanag na unawa tungkol sa templo? Yung gusali, yung ginaya nila na nakitang ginawa ni Solomon. Kung kaya ang sinabi nila sa ating Panginoong Jesucristo, 46 na taong itinayo ito ng aming mga ninuno, ikaw sa ikatlong araw ay maitatayo mo?
O hindi po ba napakaliwanag sa kanila kung ano ang templo? At ito pong maliwanag na unawa ng mga Hudyo tungkol sa templo, ito ang kanilang ipinantuya sa Panginoong Yesukristo nang siya ay nakapako na sa krus. Ganito ang maririnig mo sa kanila: ikaw na nagsabi, nagigibain ang templo at sa ikatlong araw ay iyong itatayo. Bakit hindi ka bumaba dyan? Siguro po dito sa ipinakitang halimbawa ng Panginoong Yesukristo, kung uunawain sa literal ang kanyang mga salita, ay napakasama nga pala, sapagkat ito ang naging bunga, sapagkat ito ang nakita niya sa mga Hudyo na kinuha sa literal ang mga salita ng Diyos. Kung kaya ang lumabas ay hindi man pala sila naniwala sa nakasulat. 1:22 Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito, at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Ang mga apostol pala na nakitang ang Panginoong Yesukristo ay nagsasalita ng talinhaga at naghintay sila sa ipapahayag niya sa katotohanan sa kanyang mga salita, nahayag nga sa kanila nang siya ay mabuhay na maguli, at nakita nila na ang templong tinutukoy ng Panginoong Yesukristo ay ang kanyang katawan, na katotohanan ngang siya ay pinatay at sa ikatlong araw siya ay nabuhay na maguli. Kung kaya ang mga alagad ng ating Panginoong Yesukristo na tinanggap nilang ang Panginoon ay nagsasalita ng talinhaga, kung kaya sila lang pala ang naniniwala sa nakasulat, at yung mga taong inunawa nila sa literal ang narinig tungkol sa templo ay hindi man pala sila naniwala sa nakasulat. At tungkol po dito, itong si Apostol Pablo na narinig nating umangkin sa Galacia 1:11 hanggang 12, na ang kanyang karunungan ay hindi itinuro ng sinumang tao, kundi itinuro sa kanya ni Yesukristo. Pinatotohanan po niya na mali ang ginagawa ng mga tao. Sa makatwid, turo ito sa kanya ni Yesukristo. Gawa 7:47 hanggang 49. Datapwat iginawa siya ni Solomon ng isang bahay, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Sa halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Yesukristo, napakasama pala na gamitin ng tao ang kanyang sariling unawa para sa mga salita ng Diyos. Dahil kapag ginawa po niya yan ay makikita nilang literal na nagsasalita ang Diyos. Ito po pala ay napakasama na siyang nagsisilbing burol o umbok sa daan. At isa pa rin pong halimbawa ng umbok. At ito po ay hindi lamang basta umbok, sapagkat ito ay napakalaking umbok. Hindi man makikita sa banal na aklat na talagang idinagdag sa daan bilang isang malaking umbok. At ito po ay kinasusuklaman ng Diyos. Kung kaya alangan po bang sabihin natin na ito ay galing kay Satanas para malinlang ang maraming tao? Ano po ang tinutukoy natin? Kung ano ang gagawin ng tao para siya ay maging marunong sa mga salita ng Diyos. Sa panahon ng ating Panginoong Yesukristo, nadatnan niya na mayroong mga tagapagturo sa mga salita ng Diyos. Sa nakita niya, mayroong mga taong dalubhasa sa mga salita ng Diyos. Kagaya po ni Gamaliel. Kung kaya itong si Pablo, na noon ang pangalan ay Saulo, dahil gusto niyang matuto sa mga salita ng Diyos,
para pagsilbihan ng Diyos, nag-aral siya kay Gamaliel. At ito ay itinuring na isang malaking karangalan na itong si Saulo ay makapag-aral kay Gamaliel sapagkat si Gamaliel ay kilalang dalubhasa sa mga salita ng Diyos. Paano po naging kasuklam-suklam sa Diyos itong ginawa ni Saulo na ayon sa ating tinatalakay ay isang napakalaking umbok? Alam po natin nang si Saulo ay matuto kay Gamaliel sa mga salita ng Diyos, ito ang naging kasangkapan niya para usigin ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yesukristo at maging ang Panginoong Yesukristo ay kanyang inusig. Sa makatwid, sa pagkakatuto ni Saulo kay Gamaliel na isang dalubhasa sa mga salita ng Diyos, ay kanyang mistulang pinapabulaanan o binabagsak ang katotohanan. Kung kaya inuusig niya ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yesukristo. Sa ganawang ito ni Saulo, na siya ay nag-aral kay Gamaliel, paano ipapahayag ng Diyos na siya ay nasusuklam kay Saulo noon? Nang si Saulo ay naging marunong na sa mga salita ng Diyos, ito po ang naging ugat na siya ay maging kasumpa-sumpa sa harapan ng Panginoon. Sapagkat kaugnay po dito, ganito ang sinabi ng Diyos. Tandaan po natin, ito ay patungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita. At hindi lamang po ito nakapatungkol kay Saulo, dahil mayroon po tayong nababasa na mayroong mga teachers and doctors of the law na pinagkakatiwalaan at itinataas ng mga tao. Ganito kung papanong ang bagay na ito ay isang malaking humbok sapagkat ito ay kasumpa-sumpa sa kanyang harapan. Jeremias 17:5, quote, "Sumpain ng tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao." Ito po ay tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita. At bakit sinabi po nating ito ay galing kay Satanas? Dahil ang Diyos lamang po ang dapat pagtiwalaan at ang Diyos din ang dapat lamang itaas. Kulang lamang po tayo sa oras para ito ay maidetalye. Pero sa pasimula, ito po ang ipinantukso ng ahas kay Eva bilang punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama. Kaya ang utos ng Diyos dapat itong matapyas. Kung magtatanong po ang mga tao, kung walang sinumang taong po pwedeng magturo, paano naman matututo ang mga tao sa mga salita ng Diyos? Narito po ang kapahayagan ng Diyos tungkol sa katanungang yan. Santiago 1:5 hanggang 8, quote, "Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkakabi-kabila, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad." Unquote. Ano pong demonstrasyon ang ipapakita ng Diyos na katotohanan itong binasa nating isinulat ni Santiago? Ipapakita pa rin po ito kay Saulo na naging Pablo. Nang si Saulo ay naging Pablo, yung pong natutunan niyang lahat kay Gamaliel ay itinapon po niyang lahat yun. Kung kaya ang kanyang inangkin sa Galacia 1:11 hanggang 12, ang kanyang karunungang taglay ay hindi itinuro sa kanya ng sinumang tao, kundi ito ay itinuro sa kanya, Kristo. Huwag po nating kalilimutan, nang si Pablo ay hihalal ng ating Panginoong Jesucristo o piliin siya
ng ating Panginoong Hesukristo ay wala na po dito sa lupa ang Panginoong Hesukristo, pero nagawa niyang turuan si Pablo sa makatwid. Katotohanan nga ang sinabi ng Diyos sa binasa nating Santiago 1:5 hanggang 8. Kung kaya ang sinabi ng Diyos sa daan na mayroong umbok o mayroong burol na malaking burol o malaking umbok, dapat itong matapyas o dapat itong mapantay. Kung kaya ito pong si Pablo na nakita niyang isang malaking umbok ang kanyang pag-aaral sa kanyang kapwa-tao. Kung kaya ang sinabi po niya sa Pilipos 3:8, ito ay kanyang itinapon. Kung babasahin po natin sa Ingles, kung paano niya ito isalarawan, ito ay isang tae. Nasa Ingles ay sinabi niyang dung. D-U-N-G. Kung kaya inasam ni Pablo na ito ay maalis sapagkat ito ay isang napakalaking umbok. Kanina pong tayo ay mag-umpisa, ay tinanggap nating napakahalaga nitong bautismo ni Juan Bautista. At tinatanggap din po natin ang isang malaking kapahamakang naghihintay kapag hindi natin ito tinupad, na ayon sa ating narinig ay inihalin tulad pa ni Juan Bautista ang tao sa punong kahoy, na kapag hindi tinanggap ang kanyang binyag ay papalakulin at ihahagis sa apoy. Ngayon pong ipinahayag ng Panginoong Hesukristo kung ano ang katotohanan sa binyag ni Juan Bautista. Sino po kayang tao ang tatanggap dito? Pero kami pong nakakilala sa Jesus na nakilala ng mga apostol. Ito po ay dalawang kamay naming tinatanggap at kailanman ay hindi na po kami papayag na itong ipinagkaloob niyang biyaya sa amin ay mawawala pa. Siya